a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on this journey to learn and enjoy the video. This time, we will study criminalistics under Criminology 10-item questions and answers, set 6A. Stay safe, and may God bless you always. This is the Cecil Umbrosa YouTube channel. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. Welcome to our comprehensive review session. In this video, we'll be tackling a series of multiple choice test questions to help you prepare effectively for your upcoming exam. Stay focused, take notes, and let's work through each question together to strengthen your understanding and boost your confidence. Let's begin our review. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. The name of a person written by him, her in a document as a sign of acknowledgement. A. Opinion. B. Document. C. Signature. D. Handwriting. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Signature. Explanation of each choice. A. Opinion. An opinion refers to a person's beliefs, thoughts, or judgment on a particular matter. It is not related to acknowledging a document. B. Document. A document is a written, drawn, presented, or recorded piece of information that serves as evidence or an official record. However, it does not specifically refer to the act of signing or acknowledging something. C. Signature. A signature is a person's name or mark written by them, typically on a document, to show agreement, acknowledgement, or authentication of its contents. It serves as a formal endorsement or approval. D. Handwriting. Handwriting refers to the unique style or form in which a person writes, but it does not specifically indicate acknowledgement of a document. It could be any form of writing, not necessarily for authentication purposes. A. Opinion. Ang opinyon ay tumutukoy sa mga paniniwala, kaisipan, o paghatol ng isang tao sa isang partikular na bagay. Hindi ito nauugnay sa pagkilala sa isang dokumento. B. Dokumento. Ang dokumento ay isang nakasulat, iginuhit, iniharap, o naitalang piraso ng impormasyon na nagsisilbing ebidensya o opisyal na record. Gayunpaman, hindi ito partikular na tumutukoy sa pagkilos ng pagpirma o pagkilala sa isang bagay. C. Lagda. Ang pirma ay pangalan o marka ng isang tao na isinulat nila, karaniwan sa isang dokumento, upang ipakita ang kasunduan, pagkilala, o pagpapatunay ng mga nilalaman nito. Ito ay nagsisilbing isang formal na pag-endorso o pag-aproba. D. Sulat kamay. Ang sulat kamay ay tumutukoy sa natatanging estilo o anyo kung saan nagsusulat ang isang tao, ngunit hindi ito partikular na nagpapahiwatig ng pagkilala sa isang dokumento. Maaari itong maging anumang anyo ng pagsulat, hindi kinakailangan para sa mga layunin ng pagpapatunay. A kind of document which is executed by a private person either the intervention of a notary public or of competent public official, by which some disposition of agreement is proved. A. Commercial document. B. Official document. C. Public document. D. Private document. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Private document. Explanation of each choice. A. Commercial document. A commercial document is typically used in business transactions to record and formalize agreements related to commerce, such as invoices, purchase orders, or bills of lading. It does not necessarily pertain to private agreements or dispositions without a public official's involvement. B. Official document. An official document is issued by a government or public authority and is legally recognized, such as birth certificates, passports, or government permits. It involves public officials and is not privately executed. C. Public document.
A public document is one that is notarized by a notary public or issued by a competent public official. It is officially recognized and often required for legal or governmental purposes, such as contracts, deeds, or wills. D. Private document. A private document is created and executed by individuals without the involvement of a notary public or public official. It serves as proof of a private agreement or disposition, such as personal contracts, letters, or receipts. A. Komersyal na dokumento. Karaniwang ginagamit ang isang komersyal na dokumento sa mga transaksyon sa negosyo upang itala at gawing formal ang mga kasunduan na nauugnay sa komersyo, gaya ng mga invoice, purchase order, o bill of lading. Ito ay hindi kinakailangang tumutukoy sa mga pribadong kasunduan o disposisyon ng walang paglahok ng pampublikong opisyal. B. Opisyal na dokumento. Ang isang opisyal na dokumento ay ibinibigay ng isang pamahalaan o pampublikong awtoridad at legal na kinikilala, tulad ng mga sertipiko ng kapanganakan, pasaporte, o mga permit ng gobyerno. Ito ay kinasasangkutan ng mga pampublikong opisyal at hindi pribadong pinaandar. C. Pampublikong dokumento. Ang pampublikong dokumento ay isa na notarized ng isang notaryo publiko o inisyo ng isang karampatang pampublikong opisyal. Ito ay opisyal na kinikilala at kadalasang kinakailangan para sa mga layuning legal o pamahalaan, tulad ng mga kontrata, mga gawa, o mga testamento. D. Pribadong dokumento. Ang isang pribadong dokumento ay nilikha at isinasagawa ng mga individual ng walang paglahok ng isang notaryo publiko o pampublikong opisyal. Ito ay nagsisilbing patunay ng isang pribadong kasunduan o disposisyon, gaya ng mga personal na kontrata, sulat, o resibo. An instrument that can be legally used in comparison with a questioned document, its origin is known and can be proven. A. Simulated document. B. Forged document. C. Standard document. D. Compared document. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Standard document. Explanation of each choice. A. Simulated document. A simulated document is a falsified or copied document that mimics the original in an attempt to deceive. It is often created with the intention of passing it off as genuine but is not used for comparison in legal contexts. B. Forged document. A forged document is a fraudulent document that has been illegally altered or created to deceive or mislead. Like simulated documents, forged documents are not reliable for legal comparison. C. Standard document. A standard document is an authentic, legally recognized document whose origin and legitimacy are known and can be proven. It is used as a basis for comparison in forensic analysis to determine the authenticity of a questioned document. This is the kind of document that experts refer to when conducting comparisons in questioned document examinations. D. Compared document. A compared document refers to the document that has already been subjected to a comparison process, but this term is not as commonly used in legal or forensic contexts as standard document, which refers to the reliable document used for the actual comparison. A. Simulated na dokumento. Ang kunwan na dokumento ay isang napik o kinopyang dokumento na ginagaya ang orihinal sa pagtatangkang manlinlang. Madalas itong nilikha na may layuning ipasa ito bilang tunay ngunit hindi ginagamit para sa paghahambing sa mga legal na konteksto. B. Huwad na dokumento. Ang isang pekeng dokumento ay isang mapanlinlang na dokumento na iligal na binago o nilikha upang manlinlang o manlinlang. Tulad ng mga kunwan na dokumento, ang mga pekeng dokumento ay hindi maaasahan para sa legal na paghahambing. C. Pamantayang dokumento. Ang karaniwang dokumento ay isang authentic, legal na kinikilalang dokumento na ang pinagmulan at pagiging lihitimo ay alam at maaaring patunayan. Ito ay ginagamit bilang batayan para sa paghahambing sa forensic analysis upang matukoy ang pagiging tunay ng isang kinwestyong dokumento. Ito ang uri ng dokumento na tinutukoy ng mga eksperto kapag nagsasagawa ng mga paghahambing sa mga kinwestyong pagsusuri sa dokumento. D. Pinaghahambing na dokumento. Ang isang pinaghahambing na dokumento ay tumutukoy sa dokumentong sumailalim na sa proseso ng paghahambing, ngunit ang terminong ito ay hindi karaniwang ginagamit sa legal o forensic na konteksto, gaya ng karaniwang dokumento na tumutukoy sa maasahang dokumentong ginamit para sa aktwal na paghahambing.
The process of making out what is illegible or what has been effaced. A. Comparison. B. Collation. C. Obliteration. D. Decipherment. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Decipherment. Explanation of each choice. A. Comparison. Comparison involves examining two or more items to note their similarities or differences. In the context of documents, this typically means comparing handwriting, signatures, or other document features. However, it does not refer to the process of revealing something that has been made illegible or effaced. B. Collation. Collation refers to the careful comparison of text or documents to ensure consistency or verify correctness. It focuses on verifying accuracy but does not directly deal with revealing illegible or erased content. C. Obliteration. Obliteration is the act of making something unreadable by removing, covering, or destroying part of the document. It refers to the action of effacing content but does not involve recovering or revealing the effaced information. D. Decipherment. Decipherment is the process of interpreting or making out what is illegible or has been effaced. This term is commonly used in the context of recovering obscured text or understanding difficult-to-read content. It directly relates to revealing the meaning of damaged or erased parts of a document. A. Paghahambing. Ang paghahambing ay nagsasangkot ng pagsusuri sa dalawa o higit pang mga bagay upang mapansin ang kanilang pagkakatulad o pagkakaiba. Sa konteksto ng mga dokumento, karaniwang nangangahulugan ito ng paghahambing ng sulat kamay, mga lagda, o iba pang mga tampok ng dokumento. Gayunpaman, hindi ito tumutukoy sa proseso ng pagsisiwalat ng isang bagay na ginawang hindi mabasa o tinanggal. B. Collation. Ang koleksyon ay tumutukoy sa maingat na paghahambing ng mga teksto o dokumento upang matiyak ang pagkakapare-pareho o i-verify ang kawastuhan. Nakatuon ito sa pag-verify ng katumpakan ngunit hindi direktang nakikitungo sa pagbubunyag ng hindi nababasa o nabura na nilalaman. C. Obliterasyon. Ang obliterasyon ay ang pagkilos ng paggawa ng isang bagay na hindi nababasa sa pamamagitan ng pag-alis, pagtatakip, o pagsira sa bahagi ng dokumento. Ito ay tumutukoy sa pagkilos ng pagtanggal ng nilalaman ngunit hindi kasama ang pagbawi o pagbubunyag ng tinanggal na impormasyon. D. Decipherment. Ang decipherment ay ang proseso ng pagbibigay kahulugan o paggawa ng kung ano ang hindi nababasa o naalis na. Ang terminong ito ay karaniwang ginagamit sa konteksto ng pagbawi ng nakatagong teksto o pag-unawa sa mahirap basahin na nilalaman. Direktang nauugnay ito sa pagbubunyag ng kahulugan ng mga nasira o nabura na bahagi ng isang dokumento. A document which contains some changes either as an addition or deletion. A. Inserted document. B. Altered document. C. Disputed document. D. Obliterated document. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Altered document. Explanation of each choice. A. Inserted document. An inserted document refers to a document that has been added to a set of documents or records but does not specifically denote changes made within the content itself. It implies an addition but not alterations. B. Altered document. An altered document is one that has undergone changes, which can include additions or deletions to the original text or information. This term specifically indicates modifications made to the document's content. C. Disputed document. A disputed document is one that is questioned in terms of its authenticity or validity. This term does not inherently refer to any changes made to the document itself. It focuses on the contention surrounding the document. D. Obliterated document. An obliterated document refers to a document that has had its text or content removed, covered, or destroyed to the extent that it is no longer legible. This term indicates that information has been erased rather than changed or modified in a reversible manner. A. Inilagay na dokumento. Ang isang ipinasok na dokumento ay tumutukoy sa isang dokumento na idinagdag sa isang hanay ng mga dokumento o talaan ngunit hindi partikular na tumutukoy sa mga pagbabagong ginawa sa loob mismo ng nilalaman. Ito ay nagpapahiwatig ng karagdagan ngunit hindi mga pagbabago. B. Binagong dokumento.
Ang isang binagong dokumento ay isa na sumailalim sa mga pagbabago na maaaring magsama ng mga karagdagan o pagtanggal sa orihinal na teksto o impormasyon. Ang terminong ito ay partikular na nagpapahiwatig ng mga pagbabagong ginawa sa nilalaman ng dokumento. C. Pinagtatalo ng dokumento. Ang isang pinagtatalo ng dokumento ay isa na kinukwestiyon sa mga tuntunin ng pagiging tunay o bisa nito. Ang terminong ito ay hindi likas na tumutukoy sa anumang mga pagbabagong ginawa sa mismong dokumento, nakatutok ito sa pagtatalo na nakapalibot sa dokumento. Di natanggal na dokumento. Ang isang tinanggal na dokumento ay tumutukoy sa isang dokumento na inalis, sakop, o sinira ang teksto o nilalaman nito hanggang sa hindi na ito nababasa. Ang terminong ito ay nagpapahiwatig na ang impormasyon ay nabura sa halip na binago o binago sa isang mababalik na paraan. A kind of erasure by using a rubber eraser, sharp knife, razor blade or picking instrument. A. Mechanical erasure. B. Electronic erasure. C. Magnetic erasure. D. Chemical erasure. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a mechanical erasure. Explanation of each choice. A. Mechanical erasure. Mechanical erasure refers to the physical act of removing markings or text from a surface using tools such as rubber erasers, sharp knives, razor blades, or picking instruments. This type of erasure involves direct manipulation of the material to remove the writing or marks. B. Electronic erasure. Electronic erasure involves using electronic devices or software to delete or remove digital data or text from electronic documents or storage devices. This process does not apply to physical documents. C. Magnetic erasure. Magnetic erasure refers to the removal of data stored on magnetic media, such as hard drives or magnetic tapes, by using strong magnetic fields. This process is relevant in the context of digital data rather than physical erasure of text. D. Chemical erasure. Chemical erasure involves using chemical substances or solvent to dissolve or remove ink or writing from a surface. This method differs from mechanical erasure, which relies on physical tools. A. Pagbubura ng mekanikal. Ang mekanikal na pagbura ay tumutukoy sa pisikal na pagkilos ng pag-alis ng mga marka o teksto mula sa isang ibabaw gamit ang mga tool tulad ng mga pambura ng goma, matutulis na kutsilyo, talam ng labaha, o mga instrumento sa pagpili. Ang ganitong uri ng pagbura ay nagsasangkot ng direktang pagmamanipula ng material upang alisin ang mga nakasulat o mga marka. B. Electronic erasure. Kasama sa electronic erasure ang paggamit ng mga electronic device o software para tanggalin o alisin ang digital data o text mula sa mga electronic na dokumento o storage device. Ang prosesong ito ay hindi nalalapat sa mga pisikal na dokumento. C. Magnetic erasure. Ang magnetic erasure ay tumutukoy sa pag-alis ng data na nakaimbak sa magnetic media, tulad ng mga hard drive o magnetic tape sa pamamagitan ng paggamit ng malalakas na magnetic field. Ang prosesong ito ay may kaugnayan sa konteksto ng digital data sa halip na pisikal na pagbura ng teksto. D. Pagbubura ng kemikal. Ang pagbura ng kemikal ay kinabibilangan ng paggamit ng mga kemikal na sangkap o solvents upang matuno o maalis ang tinta o sulat mula sa ibabaw. Ang pamamaraang ito ay naiiba sa mekanikal na pagbura na umaasa sa mga pisikal na kasangkapan. It is the periodic increase in pressure, characterized by widening of the ink stroke. A. Shading. B. Pen lift. C. Pen emphasis. D. Pen pressure. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Pen pressure. Explanation of each choice. A. Shading. Shading refers to the technique of varying the intensity or darkness of ink or color to create depth and dimension in writing or drawing. While shading can involve pressure variations, it is not specifically defined by the increase in pressure during writing. B. Pen lift. Pen lift refers to the action of lifting the pen off the paper during writing. This action does not directly relate to changes in pressure or ink stroke characteristics. C. Pen emphasis.
Pen emphasis refers to techniques used to highlight or accentuate certain parts of writing, often achieved through variations in pressure or style. However, it does not specifically describe the periodic increase in pressure itself. D. Pen pressure. Pen pressure is the force applied to the writing instrument against the writing surface. This pressure can vary as the writer moves the pen, resulting in changes to the width of the ink stroke. Increased pressure typically leads to wider strokes, which is the characteristic described in the question. A. Pagtatabing. Ang pagtatabing ay tumutukoy sa pamamaraan ng pag-iiba-iba ng intensity o kadiliman ng tinta o kulay upang lumikha ng lalim at sukat sa pagsulat o pagguhit. Bagamat ang pagtatabing ay maaaring may kinalaman sa mga pagkakaiba-iba ng presyon, hindi ito partikular na tinukoy ng pagtaas ng presyon habang nagsusulat. B. Pag-angat ng panulat. Ang pag-angat ng panulat ay tumutukoy sa pagkilos ng pag-angat ng panulat mula sa papel habang nagsusulat. Ang pagkilos na ito ay hindi direktang nauugnay sa mga pagbabago sa presyon o mga katangian ng stroke ng tinta. C. Panulat diin. Ang diin sa panulat ay tumutukoy sa mga pamamaraan na ginagamit upang i-highlight o bigyang diin ang ilang bahagi ng pagsulat na kadalasang nakakamit sa pamamagitan ng mga pagkakaiba-iba sa presyon o estilo. Gayunpaman, hindi nito partikular na inilalarawan ng panakanak ang pagtaas ng presyon mismo. D. Presyon ng panulat. Ang presyon ng panulat ay ang puwersa na inilapat sa instrumento sa pagsulat laban sa ibabaw ng pagsulat. Maaaring mag-iba ang pressure na ito habang ginagalaw ng manunulat ang panulat na nagre-resulta sa mga pagbabago sa lapad ng stroke ng tinta. Ang tumaas na presyon ay karaniwang humahantong sa mas malawak na mga stroke na siyang katangiang inilarawan sa tanong. A kind of document executed by a person in authority and by private parties but notarized by competent officials. A. Private document. B. Commercial document. C. Public document. D. Official document. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Public document. Explanation of each choice. A. Private document. A private document is created and executed by individuals without the involvement of a notary public or public officials. It serves as proof of a private agreement or transaction but is not officially recognized. B. Commercial document. A commercial document is related to business transactions such as invoices or contracts, but it does not necessarily imply notarization or the involvement of public officials. It primarily focuses on commercial activities. C. Public document. A public document is executed by a person in authority, such as a government official, and by private parties, and it is notarized by competent officials. This type of document is officially recognized and often required for legal purposes, such as contracts, deeds, or court documents. D. Official document. An official document is a broader term that includes documents issued by government entities or authorities. While it may include notarized documents, it does not specifically denote a document executed by both private parties and persons in authority. A. Pribadong dokumento. Ang isang pribadong dokumento ay nilikha at isinasagawa ng mga individual nang walang paglahok ng isang notaryo publiko o pampublikong opisyal. Ito ay nagsisilbing patunay ng isang pribadong kasunduan o transaksyon ngunit hindi opisyal na kinikilala. B. Komersyal na dokumento. Ang isang komersyal na dokumento ay nauugnay sa mga transaksyon sa negosyo, tulad ng mga invoice o kontrata, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagnotaryo o paglahok ng mga pampublikong opisyal. Pangunahing nakatuon ito sa mga komersyal na aktibidad. C. Pampublikong dokumento. Ang isang pampublikong dokumento ay isinasagawa ng isang taong may awtoridad, tulad ng isang opisyal ng gobyerno, at ng mga pribadong partido, at ito ay notarized ng mga karampatang opisyal. Ang ganitong uri ng dokumento ay opisyal na kinikilala at kadalasang kinakailangan para sa mga legal na layunin, tulad ng mga kontrata, mga gawa, o mga dokumento ng hukuman. D. Opisyal na dokumento. Ang opisyal na dokumento ay isang mas malawak na termino na kinabibilangan ng mga dokumentong inisyo ng mga entidad o awtoridad ng pamahalaan. Bagamat maaaring kabilang dito ang mga notarized na dokumento, hindi ito partikular na tumutukoy sa isang dokumento na isinagawa ng parehong mga pribadong partido at mga taong may awtoridad.
The detection and identification of poisons. A. Bacteriology. B. Posology. C. Toxicology. D. Chemistry. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Toxicology. Explanation of each choice. A. Bacteriology. Bacteriology is the study of bacteria, including their characteristics, classification, and effects on humans, animals, and the environment. It does not specifically relate to the detection or identification of poisons. B. Posology. Posology is the branch of pharmacology that deals with the dosage of medicines. It focuses on determining the appropriate amounts of drugs to use but does not concern itself with poisons or their detection. C. Toxicology. Toxicology is the scientific study of poisons and their effects on living organisms. It involves the detection, identification, and analysis of toxic substances, including drugs, chemicals, and environmental toxins. This field is specifically dedicated to understanding the harmful effects of poisons. D. Chemistry. Chemistry is the branch of science that studies the composition, structure, properties, and changes of matter. While it may include the study of poisons as part of chemical substances, it does not focus exclusively on their detection and identification like toxicology does. A. Bacteriolohiya. Ang bacteriology ay ang pag-aaral ng bakterya, kabilang ang kanilang mga katangian, pag-uuri, at epekto sa mga tao, hayop, at kapaligiran. Hindi ito partikular na nauugnay sa pagtuklas o pagkakakilanlan ng mga lason. B. Posology. Ang posology ay ang sangay ng pharmacology na tumatalakay sa dosis ng mga gamot. Nakatuon ito sa pagtukoy ng naangkop na dami ng mga gamot na gagamitin ngunit hindi nag-aalala mismo sa mga lason o sa kanilang pagtuklas. C. Toxicology. Toxicology ay ang siyentipikong pag-aaral ng mga lason at ang mga epekto nito sa mga buhay na organismo. Kabilang dito ang pagtuklas, pagkilala, at pagsusuri ng mga nakakalason na sangkap, kabilang ang mga gamot, kemikal, at mga lason sa kapaligiran. Ang larangang ito ay partikular na nakatuon sa pag-unawa sa mga nakakapinsalang epekto ng mga lason. D. Chemistry. Ang chemistry ay ang sangay ng agham na nag-aaral sa komposisyon, istruktura, katangian, at pagbabago ng bagay. Bagamat maaaring kabilang dito ang pag-aaral ng mga lason bilang bahagi ng mga kemikal na sangkap, hindi ito nakatuon ng eksklusibo sa kanilang pagtuklas at pagkakakilanlan tulad ng ginagawa ng toxicology. The specimen that is preferably used in the determination of abuse drugs in the body. A. Blood. B. Saliva. C. Body fluid. D. Urine. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Urine. Explanation of each choice. A. Blood. Blood can be used to detect the presence of drugs and their metabolites, but it is more invasive to collect and may not reflect drug use over a longer period. It is often used for immediate detection and monitoring but is not the most commonly preferred specimen for routine drug testing. B. Saliva. Saliva can be used for drug testing and offers a non-invasive collection method. However, it typically has a shorter detection window compared to urine and may not be the preferred specimen for comprehensive drug abuse testing. C. Body fluid. The term body fluid is broad and can refer to various fluids, including blood, saliva, urine, and others. It does not specifically identify a preferred specimen for drug testing. D. Urine. Urine is the most commonly used specimen for the determination of abuse drugs in the body. It is preferred because it is non-invasive to collect, has a longer detection window for many drugs and their metabolites, and allows for comprehensive screening of a variety of substances. A. Dugo. Maaaring gamitin ang dugo upang makita ang pagkakaroon ng mga gamot at ang kanilang mga metabolite, ngunit ito ay mas invasive upang mangolekta at maaaring hindi sumasalamin sa paggamit ng droga sa loob ng mas mahabang panahon. Madalas itong ginagamit para sa agarang pagtuklas at pagsubaybay ngunit hindi ito ang pinakakaraniwang gustong espesimen para sa regular na pagsusuri sa droga. B. Laway. Maaaring gamitin ang laway para sa pagsusuri sa droga at nag-aalok ng hindi invasive na paraan ng pagkolekta.
Gayunpaman, karaniwan itong may mas maikling window ng pagtuklas kumpara sa ihi at maaaring hindi ang gustong espesimen para sa komprehensibong pagsusuri sa pag-abuso sa droga. C. Ang likido sa katawan. Ang terminong likido ng katawan ay malawak at maaaring tumukoy sa iba't ibang likido, kabilang ang dugo, laway, ihi, at iba pa. Hindi nito partikular na tinutukoy ang isang gustong espesimen para sa pagsusuri sa droga. D. Ihi. Ang ihi ay ang pinakakaraniwang ginagamit na espesimen para sa pagtukoy ng mga inabusong gamot sa katawan. Ito ay ginustong dahil hindi ito invasive upang mangolekta, may mas mahabang window ng pagtuklas para sa maraming gamot at mga metabolite nito, at nagbibigay daan para sa komprehensibong pagsusuri ng iba't ibang mga sangkap. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith, perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.